Napaniwala mo na ako, bigla ka. Witness na si Ginoong Gutesa, bakit sa palagay ninyo hindi na bumalik? Bakit parang naglaho na lang siya? Kasi nga, masisilip, malalaman. Pagbalik niya, madami na hong itatanong dyan, mga kababayan. Saan ka nagpunta? Sino nagtago sa iyo? Saan ka nagtago? Sino ang nangalaga sa iyo habang nagtatago ka? O, lahat to yan. Mukhang may pagkamali-mali pa naman ho yung tao na yun, mga bossing. Madaling madulas, madaling mahuli. O, mayayari siguro yung mga tao na nasa likod ni Gutesa. Well, hindi naman din kasi nag-resume yung hearing eh. Ayun. Yeah, hindi naman ano. Pero ito lang din para maiklaro ko lang kasi yun yung pinagmulan kung bakit lumantad yung pangalan ko na naman. I posted something sa Facebook. Nasabi ko nga, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. But Yan. Proud daw sila, no? As a Marine, in fairness, no, nagtanong-tanong ako eh. Maayos yung serbisyo niya, no? Kasi at hindi ko nga ang nabanggit na lang na sir kasama natin yan ng all-out war. Di ba? Battalion commander ka na first. Pero yung mga active na mga Marinso, mga boss chief mo, sir, ang sinabi, wala sa pangangalaga namin, hindi namin itinatago, hindi namin inaalagaan si Orly Gutesa. Na sinabi po ni Mike Defensor na nasa mga Marines daw, ho. Okay? Para klaro lang, ho, no? Ibig sabihin, si Defensor gumagawa ng storya lang. Battalion. Assign ako ng 10th Marine Battalion, siya sa 4th Marine Battalion. So, sabi po ni Annalyn Ando, tinago muna si Gutesa para ipamemorize sa kanya ang script para pag lumabas si Gutesa, hindi na siya susunga-sunga kasi kabisado na kahit po. No? Kasi magiging one line lang po ang kabisado niyan. Yun lang po ang kabisado niya. Paano kapag yung may unexpected na mga katanungan kay Gutesa, no? Yung mga sanga-sangang mga katanungan kay Gutesa, yari na naman sila niyan. Mahirap ho, no? Yung laban nila, napakahirap ho, mga boss chief amo, sir. Hindi kagaya nung katotohanan, alam mo, kahit na doon sa sanga-sanga na mga itanong sa'yo, paikot-ikutin, kung saan-saan mga itanong, masasagot mo. Unlike yung kasinungalingan, babasahin mo yung script na 3 pahina, tapos yun lang ang alam mo, pagka sumanga na yung mga katanungan dyan, wala ka na, blanco ka na. Diba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, pag cross-examination na, magkakasabit-sabit na yan. Totoo. Sama-sama kami dun sa pag-assault ng Abu Bakar. Ngayon, member siya ng Marine Security and Escort Group. So normal sa kanya, nung pinakita nga, just to discredit him na, na-assign siya, detail ni ganito, detail. Siyempre, nung nasa active service siya, ang presidente nun was PRRD. Normal, nagbibigay. May request ni PRRD. Request ko itong mga to kasi okay sa akin itong mga ito. Paulit-ulit. Lagi ka kay PRRD. Kay Sara Duterte ka. Request ng Vice Presidente. Di ba? Ka na hihingi sila ng mga security. Siya yung nabibigay. So, it doesn't really mean na pro Duterte. Selby! Shoutout sa'yo. It doesn't really mean na pro Duterte daw. Siya. Kasi nung nakakausap ko yung mga ibang kabatch niya, lahat ang usapan nila batch sabi niya, wag kang magre-retract, wag kang kasi masisira yung credibility ng Marines. Hindi lang yung mukhang sira na. Hindi naman, no? Kasi puro retired na kayo Puro kayo yung mga wala na sa serbisyo no? Pero, yung Marines talaga, ulitin ko, mariing itinatanggi ho nila na nasa kanila si Gutesa. Okay? Pagkatao mo. So, hindi kayo naniniwala na magre-retract itong si Gutesa? Well, sana hindi. Kasi nagtatago Ang panalangin niyo muna, sana lumantad na, sana lumabas na si Orly Gutesa. Yun na lang ang sabihin niyo. Okay. Pero kailangan niyang patunayan lahat. Patunayan, no? Oo, kailangan patunayan. Yung kausap nga niya na isang kulang na yung sinabi bakit hindi lumabas din? Kung kulang yung sinabi. Di ba? Total, meron ka idadagdag. Orly Gutesa, halika. No? Total, hirap na hirap ka yan. Pinapagalitan ka ni Marcoleta dahil kulang-kulang yung mga pinagsasabi mo. Eto ako. Alam ko lahat ng nangyayari. Alam ko lahat ng sasabihin. Kulang yung sinabi mo. Halika. Sa susunod na patawag sa November 14, sasamahan kita.
no? Doon sa pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson. O ganoon, no? Sumama. Hindi yung kulang nga yung sinabi tapos alaws na. Di po ba, mga kababayan? Kayo, ang dali yung mga mapaikot ng mga DDS. Tinira agad ni CCTV, sabi ni Biola G ng Ceresa Post. Tepok ang surat. Ano ba yan? May DDS? Ngayaan nyo sila dyan. No? Sabi nga sabi ni Jordan G. Boss Mark, 1,100 ang nanonood sa atin. Tapos yung like, 650 lang daw po. Ay, magtatampo sa inyo si Jordan G. Ha? Eh, siguro yung 500, yung 550 na nanonood o yung 500 na nanonood mga DDS kaya ayaw mag-like. Anyway mga bossing, bago tayo magtapos, ulitin ko Monday to Saturday Birahan PH, alas 12 ng katanghalian dyan sa Pilipinas. Ang host po, walang iba kundi si Boss Mignolo. At alas 12 ng hating gabi dyan sa Pilipinas, ang host naman po ay si Banat Boy aka Mayor Vico. At tayo kukuha tayo ng time slot dyan kapag medyo naayos na natin itong magiging itong magiging bodega / ano tawag doon? Studio. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.